solution or remedies for your money to grow. Marami po tayong mga solution at mga remedyo para dumami po ang ating pong pera at mapangalagaan po natin ito ng maayos. Unang-una, start fattening your wallet. Umpisahan mo na patabain ang ating pong mga bulsa o ang ating sisidlan ng pera. Meaning to say, kailangan po natin munang i-keep ang lahat po ng ating kinikita at bawasan po natin na ito ay mabawasan. Sabi nga natin, a part of what you earn is yours to keep. I-compensate po muna natin yung sarili natin bago po ibigay natin sa iba. Ang isa sa mga halimbawa po niyan, kailangan po muna natin sarilinin ito. Pag may pumasok po na income sa atin, ilagay po muna ito natin sa ating pong mga wallet o sa ating pong sisidlan ng pera. Karamihan po sa iba, pag kumita ng pera, ibibili ka agad ng mga bagay na gusto mo. Number one, ano po yun? Binibili mo yung iyong kinita para bayaran ng isang lechong manok. Ibig sabihin, ang kumita ay yung nagnegosyo ng lechong manok. Halimbawa, pumasok po tayo sa isang tindahan at bumili po tayo ng damit. Binayaran mo ngayon yung nagtitinda ng damit. Iyan po ang aibig pong sabihin po natin. Start fattening your wallet by keeping it fat. Huwag po natin munang bawasan iyon. Patabain po muna natin upang ito ay kumapal at lumaki. Saka na ho kayo magbawas na muli para ibigay dun sa mga tao na naghihintay na sila ay bayaran mo ng iyong kinita na pera. Pangalawa, control your expenditures. Kailangan po natin budgetin ang ating po mga gastusin. Upang sa ganon, pag tayo po ay nakabudget, napipigilan po natin yung mga extracurricular na mga gastusin. Like for instance, yung pagpunta mo sa mga party, yung pagdala mo sa mga birthday, yung pagdala mo sa mga handaan. Kasi hindi po pwedeng hindi ka gagastos doon. Wala po sa budget yun. Yung pagpunta po natin sa mga amusement park, yung ating po mga pasyal-pasyal, pwede naman po tayong mamasyal na hindi po tayo nagastos na malaki. So meaning to say, we need to control all of our expenditures. Lahat po ng ating mga binabayaran, kailangan po kontrolado. Yung ating pong binabayarang monthly dues sa kuryente, sa tubig, o din naman sa mga pamasahe, ay kailangan po nating kontrolin yan sa pamagitan po ng ating mga pagtitipid. And ang pangatlo ay make our money multiply. Kinakailangan, pag tayo po'y kumikita na, hahanap po tayo ng isa pang paraan upang mas madoble po ang ating pong kinikita. So kinakailangan na tayo po ay mas lalong magsusumikap at mas lalong magsisipag upang sa ganon yung kinita natin kahapon, ng isang araw o ng isang buwan, atin po itong nadodoble. Nire-record po natin kung ito po bang ating kinita ay nadoble nung nakaraang buwan. So doon po natin makikita yung tama pong pag-multiply ng lahat nating kinita sa isang buwan o sa isang araw. At ang pang-apat, guard our treasured money from loss. Ito po ay ating pong bantayan ang lahat ng ating inipon na nagiging kayamanan po natin na hindi po mawala sa ating mga kamay. Meaning to say, iwasan po nating magyabang sa ating po mga kakilala, mga kaibigan, o hindi naman sa mga close friends po natin. Kasi pag nalaman po nila na meron ka lang naitagong kayamanan o naitagong ipon at iyo po itong ikinuwento sa kanila, ang pinaka iniisip po nila ay hiraman ka ng pera. Kung hindi naman ay ikaw naman ay aalukin ng iba pang mga investment na hindi mo alam o ibang negosyo na hindi mo alam, at ang tukoy lang po nila ay upang makuha ang iyong kinita o ang iyong inipon na kayamanan at mapapunta po sa kanila. Okay? And number 5, make
your outcome income a profitable investment. Dapat maging maingat po tayo sa mga bagay po na iyan dahil kung isang pagkakamali po natin ay siguradong mawawala ang ating pong mga kinita, inipon at sa ating mga pinagpaguran dahil marami po ang naluloko ngayon sa napakadaming investment at huwag po tayong pumasok doon sa negosyo o sa investment na hindi po natin alam. Huwag po tayong kumasa sa mga quick rich scheme na wala ka daw gagawin, kundi mag-invest ka lang, mauupo ka na lang, at ikaw ngayon ay kikita na. Ito po ay malaking kalokohan at ito po ay walang katotohanan at ang mga naloloko lang ang nagpapaloko sa mga manloloko. Kung ito po sa iyong experience ay malabo na kumita ang iyong pera ng napakabilis at sa napakalaking interest, sigurado po ito po ay iyang kalokohan lamang. Ang pang-anim ay ensure your future income. Kailangan po nating siguraduhin ang ating pong kita para sa ating kinabukasan. Yan po ang isa sa mga principle po natin na kung saan nagamit po natin ito po almost 15 years of failures, 15 years of experience, 15 years of trial and errors. And for the last decade, sa nakaraang 10 taon, natutunan ko po na pahalagan ang mga solution at mga remedies na kung saan ito po ay nagbunga sa akin na napakalaking pagbabago sa aking buhay at nahanap ko po ang totoong daan sa pagyaman. And number 7 is we need to increase the ability to earn. Kailangan po natin mas palakihin pa ang ating pong potential. Meaning to say, huwag po tayong tumigil, huwag po tayong mahiya na mag-alam o alamin ang mga bagay na mas makapagbibigay po sa atin ng mas malaki pang oportunidad upang hindi po mawala ang ating pong income sa mga susunod na mga taon sa ating mga buhay. At yan po ang mga tao na natuto. Marami po mga investors, entrepreneurs, and self-employed na mga tao na natuto na sa kanilang mga pagkakamali sa buhay. Again, this is only my personal experience on how I manage the rich and my wealth. Kung paano ko po na maneho ang lahat ng bagay na natutunan ko po sa aking pagninegosyo. Dahil napakahirap po ang pumasok sa pagninegosyo. Maraming pawis, puyat, mga sakripisyo ang iginugugol po natin. Mahabang oras ang ating pong iginugugol sa araw-araw po nating pagsusumikap, sa araw-araw po nating pagiging masipag dahil para lang natin maabot ang gusto po nating mga pangarap sa ating mga buhay. Finding the road to wealth. Match Approach Group has produced a lot of people into that way. Marami na po tayo dito sa ating company, sa Match Approach Group, ang napatunayan ang kanilang mga sarili kung paano po sila umasenso na galing po doon sa wala. At marami po tayo mga i-introduce po sa inyo ng mga tao na nabago ang kanilang mga buhay dahil sa pagsusumikap po nila na alamin ang daan patungo sa pagyaman. Of course, meron po tayong mga distributor who came in the field, who do basic training. Inalam po nila kung paano kumita sa pamagitan ng pagbibenta. Inalam po nila kung paano sila pahalagahan yung kita nila sa araw-araw at natuto po sila kung paano ito pangalagaan. Sa mga susunod na episode po natin, atin po silang tukuyin at humingi ng gabay at payo upang sa ganon ay kayo rin ay minsan makarating na rin sa amin pong kinalalagyan sa ngayon. Of course, marami po sa mga remedyo na ito ang aking pong ipinaktis at aking pong pinatunayan dahil sa loob ng halos 27 years in business, sa loob po ng halos
30 years, wala po akong ibang ginawa kundi pag-aralan kung paano ako makarating at aking pong madaanan patungo sa pagyaman.